Ngayong gabi sa Pinasarap. May pilapin po kasi. May pilapin. Ay, ang galing mo, nakakalakad ka sa tubig. So, pinapakain natin talaga yung mga alimango dito para hindi sila umalis. Alam mo, pakainin natin ng kanin. Tataba talaga yun. Mapapalaban tayo sa pagpapakain at panghuhuli ng alimango. Tingnan natin kung may laman na itong hinulog natin kanina. Ay, meron na nga! Okay, game. Alian mo, kuya! Kuya, baka maabot ako nito. Ang tigas. Itong isdang kapak ay hindi daw kumakain kapag gabi. After 6. Charot. Aalamin din natin ang proseso ng paggawa ng daing. Lahat yan lilinisin? Ang dami. Siyempre, ang mga pinaghirapan nating hulihin at gawin, titikman din natin. Sarap. Papapakin lang, ganyan. Opo, pwede na din po siyang Sige, ganyan. nakainin mo. Mamaya ba? Oo nga. Baka mamaya hindi totoo eh. Medyo matagal siyang masira. Okay ka pa, ate? Makakasama rin natin ang kilalang singer at komedyanteng si Kakay Bautista. Mga kapak na... Ang alat! Arya! Mali, dapat kanina pa. Kuya, paano nyo nagagawa mag-balance ng ganito? Ay! Diyos ko! Tingnan mo to, nanggigigil ako sa'yo talaga eh. Ikaw eh, nagbabalance na nga ako, ikaw eh. Tutok na sa Pinasarap. Manood at matakam dahil titikman natin ang mga ipinagmamalaking seafood ng bayan ng Hagonoy sa Bulacan. Andito ako ngayon sa Hagonoy, Bulacan. Ay, kuya. Ito ba yung mga huli? Anong isda po ito? Kapak po, ma'am. Kapak. Ano to, pang tuyo? Pangdaing po, ma'am. Ang liit naman na daing nito. Dadaingin to. Ganyan lang. Babatakin lang. Itong isdang kapak ay hindi daw kumakain kapag gabi. Ano siya? After 6. Charot. Nagda-diet, intermittent fasting. So, dahil hindi daw kumakain tuwing gabi, itong isdang kapak, ang sabi ng mga mangingisda dito, malinis daw yung kanyang bituka. Therefore, hindi na daw nila kailangan linisin pa. So, anong tatanggalin lang natin pag nilinis? Abdo po. Abdo lang? Eh, yung hasang! Tanggalin po. Tatanggalin siyempre dapat yung hasang. Lang, sumabit na. Kailangan na ito ngayon linisin bago natin magagawang daing. Lahat yan lilinisin? Sus, ang dami. Naku, baka hanggang bukas pa kami matapos dito. Parang ang dali lang maglinis nito ah. Subukan nga natin. Sige, tatry ko ha. So, ganyan, tapos hihiwain dito. Ganyan. Tapos, anong tatanggalin dito? Ito. Ganyan. Yan, ganyan. Ang paglilinis ko ng kapak, mukhang pak na pak. Ang galing naman! Oh, gumagaling na ako. Kahit papano. Galing ni ate. Nalaman ko rin na halos wala palang tapon sa isdang ito. Pati yung pusod? Saan kinukuha yung pusod? Aba, panalo. Bakit? Anong ginagawa doon sa pusod? Dito po, pag nanguha po, pinapaksiw na po namin. Tapos nilalagay po namin siya sa garap. Bakit? Nabibenta po siya namin ng 200 po isang garapon. Yung garapon po ng peanut. Magkano yung kinikita ninyo dito sa pagdadaing? Isang ganito po siya, 50 pesos. Kailangan makagawa ako ng isang ganyang puno? Oh my gosh, kailangan pala mabilis ang trabaho dito.
Ang dami pang pusod. Dito na lang ako tagakuha ng pusod. Mas madali. Ay. Yan na? Malinis na yan? Ganun lang? O yan, malinis na. Karaniwang binubudbura ng asin ang isdang gagawing daing. Pero dito, may kakaibang paraan sila ng paglalagay ng asin. Ano laman po nito? Tubig? Tubig na fresh? Ah, tubig alat! Ah, ibabalik sa tubig alat. Okay. At lalagyan po konti. At tas lalagyan ng asin. Wow, konti ba yun? Baka konti to si kuya, isang malaking sando. So itong mixture na to ay tubig alat at dinagdagan pa ng asin. So sobrang alat talaga nito. Hahaluin. Paano ko malalaman kung tumalab na yung asin? Ano mararamdaman ko? Hindi pa talaga. Ah, pag madulas pa, ibig sabihin hindi pa. Ang asin kasi nakakapagpa-dehydrate siya nung isda. So, kanina di ba meron siyang mga slimy pa na texture. So, kapag tumalab na talaga yung asin sa kanya, mawawala na yung moisture na yun at saka yung mga slimy texture niya. O, testing! Magalas na! Pwede na po ibilad. Pwede na tong ibilad. Paano po? Igaganyan lang? Ganito? Gaano katagal po ito ibibilad, Nay? Pag ganito ang panahon, isang araw, tuyo na to. I mean, daing na to. Hapon lang o ano. Ah, sa hapon lang! Yung asin kasi, it's a natural disinfectant. Ina-absorb niya lahat ng moisture and therefore lahat din ng bacteria. Tapos, ibibilad mo siya sa araw para tuluyan siya talagang mag-dry up at mamatay lahat ng mga bacteria. Tatagal ngayon yung pagkain. It's an ancient way of food preservation. Maraming mga lugar sa Pilipinas, lalo na coastal communities, may ganitong tradisyon o kultura ng pagdadaing. Pag nakabuo ka ng isang ganito, 3 piso ang kikitain mo. And share kami ni Nanay kanina, so 150 lang ako. Okay, tapos na tayo sa pagdadaing, pero hindi lang pala daing ang ating titikman. Nakakatuwa talaga tayo mga Pilipino. Pagdating sa pagkain, wala talagang tapon. Bukod sa daing, alam niyo ba na kinukuha rin nila dito sa Hagonoy ang itlog ng isda. Pati ito, alam niyo ito parang garbanzos. Pusod po yan ng isda. At mamaya, titikman natin ang kanilang specialty na pusod at itlog na ginisa sa kamatis. Pinapaksiw daw nila ang itlog at pusod ng kapak para mapreserba ito. Paano niyo na-discover na pwedeng kainin yung pusod? Tinuro lang din po sa amin ng mga matatandang mga kinagisna namin. Madali lang daw ang pagpepreserba ng itlog at pusod ng kapak. Nalagay na po dito. Teka, wala pang apoy! Ate! Yung sashimi? Ilalagay na Ate, ba't mo ilalagay? Opo, ilalagay. Hindi pa mainit ang... Hindi po kailangan na uminit kasi po papaksiw lang po siya. Kailangan po sama-sama na siya dito. Maluluto yun nang hindi mainit yung kawali? Hindi po, tsaka po siya sisindihan yung apoy. Oh, ganyan lang po siya. Ayan. Oo nga pala, ikaw yung taga-Hagonoy yan. Mas alam mo yan kesa sa lalagyan akin. siya ng konting bechin. Pinakukuluan lang nila ito sa bawang, suka, asin at paminta. Kapag natuyo na ang suka, pwede na itong hanguin. Eh ano naman po ito? Yan po yung finished product pagka po pinaksiw na siya nito. Paksiw. Opo, pinaksiw na po siya. Parang ano, papapakin Paksiw. lang, ganyan? Opo, pwede na din po siyang Sige, ganyan. nakainin mo. Okay ba? Oo nga. Baka mamaya hindi totoo eh. Sarap po. Okay, Maasim po na yun. maalat. Opo. Ganyan po talaga ang lasa niya. Para po ano siya, yung ma-preserve na medyo matagal siyang masira. Okay ka pa, ate? Nasabi na. Sali na lang po natin dito. Ang pinaksiw na itlog at pusod, masarap daw igisa sa kamatis. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. 200 pesos din to, ha?
Bilisan mo pagluluto, baka maubos ko to. Joke lang. Ma'am, hinay-hinay lang. Eto, sangkaterbang kamatis. Durugin ng kaunti ang kamatis sa kawali hanggang sa malanta. Po, ilalagay na natin siya. At saka ilalagay ang pinaksiw na itlog at pusod ng kapak. Titimplahan ito ng asin at paminta. Kailangan ingat lang sa paghahalo para hindi madurog yung bihod. Ayun! Pagkatapos pakuluan ng ilang minuto, ready to serve na ang ginisa sa kamatis na itlog at pusod ng kapak. Tikman na natin. Sarap. Ang nagpasarap dito yung maraming kamatis eh. Yung itlog o yung bihod, meron siyang grains ng kaunti. Magaspang yung bihod kasi kumalo na siya doon sa mismong sauce. Malinamnam yung bihod. Yung pusod naman, para siyang pusit. Ganun yung texture. Ang sarap ng timpla. Galing magluto ni Ate Lani. Itlog at pusod pa lang, ulam na! Siyempre, perfect din itong almusal kapag ipinare sa piniritong daing na kapak. Wala na talagang tapo ng isdang ito ah. Panalo. Ang bayan ng Hagonoy na palilibutan ng maraming ilog na dumadaloy palabas ng Manila Bay. Kaya naman mayaman ito sa iba't ibang klase ng seafood. Isa na riyan ang alimango o mud crabs na pinararami sa farm na ito. Bukod sa mga isda, may mga nakukuha ring alimango dito sa Hagonoy, Bulacan. Ito yung gagamitin nating panghuli ng alimango kung tawagin nila laptop kasi mukha raw laptop. Ganon. O kaya half moon kasi daw may parang shape daw na half moon dito. Actually, crescent moon to eh. So, dapat crescent. Crescent! Okay, so ang gagawin lang natin ay ilulublob natin itong laptop na to or itong half moon kung kanilang tawagin. Tapos papasok na raw dito yung mga alimango. Makikita ninyo, meron siyang pain dun sa loob. 1, 2, 3. Yan. Yeah! Oh, di ba? Ang sinasakyan naming bangka maliit at walang katig. Kaya naman bawal ang malikot, baka mahulog. Harap ako sa'yo. Ah! Kuya, sinasadya mo eh! So, yung mga isdang katulad nito, pinapakain nila ito sa mga alimango para tumaba, dumami yung aligi. Pag gusto mo naman daw tumigas yung shell ng alimango para mas matibay siya, ang ipapakain mo daw ay yung mga baby tahong o mga sulit. O, kain na! Pampataba! Pampaaligi! Mamaya, pampatigas ng shell. So usually, after 15 to 30 minutes, may kumakagat na raw na mga alimango doon sa mga pain natin. Tingnan nga natin. Kasi makalipas ang 30 minuto, tingnan natin kung may laman na itong hinulog natin kanina. Ay, meron na nga! Bonggang-bongga! Ayan. Feeling ko maraming aligi ito. Teka, ano ba to? Ay, lalaki. Okay. Nasaan na yung isa pa natin hinulog? Tingnan nga natin. Okay, bokya. Wala. Ilaglag natin ulit. O, wala pa. May huli! May nahuli na naman akong lalaki. Bongga! Alimango ang nakuha natin at mukhang matataba talaga sila. Mukhang malalaking mga alimango. Ang mga nahuling alimango, kailangan daw talian ng mga sipit. Extra challenge ito para sa akin. Hindi lumalabas eh. Na ano na siya, na-stuck na. Bitaw na, kuya. Bitaw na. Huwag ka nang kumapit.
Ano po ba ang technique dito? Hindi na lang po. Nakakatakot eh. Nakakaputol ng kamay yung sipit nito delikado. Kuya, ako na lang ang hahawak. Ikaw na lang magtali. Gaganyanin lang. Okay. Ganyan. Tapos, ay, kuya, baka sipitin ako nito. Hindi po. Tangkalin mo po yung likod. Okay, game. Talian mo, kuya! Kuya, baka maabot ako nito. Ayan, o sige. Kaya ko ng talian to. Kaya ko na itong tali. Ay! Sige, sige. Baka bumalik na. Tapos, isa pa buhol. Scary! Hindi pala biro ang pagtatali ng mga sipit ng alimango. Eto na yung mga nahuli natin kaninang alimango. Nilinis na natin siya. Kasama ko dito si Kuya Raysan. Magluluto tayo ng tinaba. Tinabang alimango. Tinabang alimango. Kasi, ayan Isa yung sauce niya. hinipon na namin yung taba nila at nilagyan lang ng kaunting kalamansi. Tinabang alimango ang iluluto namin ngayon. O sige kuya, go, go, go! Igigisa muna ang bawang at sibuyas sa kawali. At saka ilalagay ang biniyak na crabs para maluto ito. Kapag nagkulay orange na ang alimango, pwede nang timplahan ng toyo. Titimplahan din ito ng asin, paminta, dadagdagan ng kaunting tubig at saka pakukuluin. At saka ilalagay ang hiniwalay na aligi kanina. Ilang minuto pa, luto na ang tinabang alimango. Okay! Luto na! Woo! Panalo! Naku, delikado to sa mga puso natin, kuya. Tutok-batok. Oo, delikado to. Kolesterol. Nakakabata yan, kuya. Okay. Tinabang alimango. Ilabas na ang kanin kasi ako na'y kakain. Ano kaya ang lasa ng tinabang alimango? Titikman natin yan mamaya. Siyempre, may humihirit. Hindi raw pwedeng ako lang ang mag-food trip sa Hagonoy. Ang makakasama natin ang singer-actress na si Kakay Bautista. Bakit? May problema ba? Wala po, nagutom lang ako. Paborito ko kasi yung sinigang na hipon. Anong hipon pinagsasabi? Anong hipon pinagsasabi mo, ha? Pero pahinga muna daw dyan si Kakay. Dahil ngayon, mangingisda ang ganap niya. Sabi. Guys, andito kami ngayon sa Bulacan. Mangingisda kami ng, ang pangalan nun? Kapak. Easy lang, Kakay. Focus lang daw sa mga isda. Hoy! Magsigising kayo mga isda! Mga kapak na... Ang alat! Andito na kami! Maalat na tubig! Ay! Ang galing! Sandali. Paano kukunin? Eto na muna ako. Isang kapak. Maiga! Ito iba! Ano to? Yan. Kawawa naman. Sorry, fishy. Kinakain. Suos. Suhos? Sos. Wala, tumitibok-tibok pa yan siya. Saan nahawakan? Kawawa naman yung mata. Isda. Kinis pa? Eh, kamukha ko nga yung isda. Tsareng. Arya! Mali, dapat kanina pa. Kuya, paano nyo nagagawa mag-balance ng ganito? Ay! Diyos ko! Tingnan mo to, nanggigigil ako sa'yo talaga eh. Chill ka lang. Marami ka namang nahuling isda. Medyo nakahuli na po kami ng mga 20 pieces. Tama na nga yan, Kakay. Kinukulit mo lang sila, kuya eh. Gutom lang yan. Kaya ipaluto mo na yung 20 pieces ng kapak na nakuha mo. This is Nina representing the Island of Tibagan and Hagonoy, Bulacan. Ay, ikaw naman talaga.
Ano gagawin natin? Sinigang na Kapak. kapak sa... ano ba to? Kaya mo ba ang sampalok yan? Kinakabahan tuloy ako! Ang dali Huwag nga. kang kabahan. Santol. Okay lang yan. Sa isang kaldero, lalamasin sa tubig ang santol para mas madaling lumabas ang asim. Ilalagay na rin ang sibuyas, kamatis, sili at asin saka pakukuluin. Kapag kumukulo na, saka ilalagay ang isda. Huling idadagdag ang gulay. Pagka lumitaw na yung mata niya, means pwede na siya. Ay, pag lumuha na yung mata, tingnan niyo yung mata ko. Pag gano'n na yung level, pwede na yung anuhin. Pwede na ilagay ang gulay. Lagay na natin. Yan. At ready na ang sinigang na kapak. Isasali na ni ate ang ating sinantulang kapak. Excited ako kumain. Kasi mahilig ako sa mga sabaw-sabaw. Ayan. Nagbe-breastfeed kasi ako, Charing. Eto na ang ating nilambat-lambat. Doggy, gusto mo bang kumain? Sarap. Parang nangangailangan to ng kanin pero hindi na ako magkakanin kasi ang dami ko nang kinain. Sarap. Maanghang. Tapos maasim-asim. Iba talaga yung lasa ng pagka yung natural yung pinang-asim mo, no? Ang perfect dito is yung santol. Tapos yung tibagin tuloy. Yung kapak. Sobrang sarap. Dito na lang mabibili sa... Perfect. Bukod sa isda, may iba pang masarap na seafood sa Hagonoy. Pero bago mo matikman, kailangan mo munang paghirapan. Kaya ready ka na ba, Kakay? Okay, guys, ito na. Para to kay Miss Cara. Oh my God, I'm here! Oy! Abot hanggang leeg, bes! Kaya na, ma'am. Sige, ma'am, bumaba ka na sa lupa. Okay na. Sandali! Ayan. Look na siya. Uy, ang lalim, bes! Wala na. Ayan, nandito lang ako, bes. Ngayon po, ay lalapitin lang ako dito na parang unggoy. Dahil malalim pa po yung tubig. Mukhang nag-e-enjoy ka na naman dyan, ah. Push mo na yan, Kakay. Okay. Oh! Ayan na, guys, binubukit ko na. Pag umaray si Kuya Joey, kamay niya na binubukit. Ayan siya, oh. Ano yung parang green tahong yan? Oo. Sa talaba, may nakakabit pang tahong. Ayun na, guys, pupunta na ako sa bangka. Ay! Sige, okay lang. Sige. Ay! Sandali lang! Aray! Grabe! What an experience, guys. Ang mag-swimming kasama ng mga talaba. Ito yung mga kinuha natin mga talaba kanina. Mapapakinabangan ng pag-ibusong ko. Lagyan po natin siya ng margarine. Isa po ito sa nagpapalasa. Yung mga may maintenance na dyan, ha? Hinay-hinay lang dito sa sisig talaba ni Sir MC. Lagay po natin tong talaba. Babalutin muna sa pinaghalo-halong cornstarch, harina, asin at seasoning ang sariwang talaba. Isa-isa na po Sabay-sabay, natin isa-isa. siyang lalagay. Saka i-deep fry sa pinaghalong mantika at mantikilya. Actually ma'am, ito lang po yung medyo hardest part sa pagluluto nito, no? Pero after po nito, medyo madali na po siya. Kapag golden brown na ang mga talaba, pwede na itong hanguin. Pagsamasamahin lang sa isang bowl ang piniritong talaba, sibuyas na puti, siling panigang, siling labuyo at mayonnaise. Voila! Ready to eat na ang ating sisig talaba. Wow!
Wala, parang masarap to. Beshi Waps. Gagawin ko nga yun. Kaso nga, ang hirap na mag-stock ng oyster. Kailangan iluto mo na siya fresh. Ayan na. Eto na ang ating oyster zizig. Zizig. Pwede rin niya i-sizzling, di ba? Yes po, ma'am. Sarap. Sarap, guys. Paalala lang, pag kayo ay tumikim nito nga sisig oyster, kailangan, kung may maintenance kayo, uminom na muna kayo. Ang harap! Ano mo, perfect net? Perfect? With a letter F? Kasi, sakto lang yung nilagay namin pa ng sili. Kasi kung mas maraming siling labuyo, mas magiging maanghang siya. Ay. Nagsiswimming sa taba. Yun. Yung masarap yan. Sauce. Mapapa-extra rice kaya ako sa sarap nito? Tikman na yan! Okay. Tikman na natin to. Sarap. Wow! Actually, solve na ako. Sauce pa lang. Naghahalo yung lasa niya dun sa alat ng ng alige. Ang sarap! Eto na, ang sipit. Ayaw magpakain Ayan Ay, napakasarap naman ito. Dahil fresh na fresh siya, manamis-namis yung laman. Malinamnam siya na maalat-alat at medyo maasim-asim ng kaunti dahil dun sa kalamansi. Ay, panalo! Ang masaganang ilog ng Hagonoy ay biyaya para sa mga residente rito. Sinusuklian nila ito ng malasakit at pangangalaga. Kaya naman busog sila sa pagpapala. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Ay, panalo!